Eto guys, welcome back sa ating YouTube channel. Hindi tayo makakapag true outdoors ngayon kasi nga mausok. Pangalawang araw na to gawa ng kaliwat ka ng wildfire. At ang masaklap dito ay yung mga wildfire na nangyayari ngayon mostly kagagawan ng mga tao, parang kumbaga human error o ano. So eto na naman, ang lawak na ng napinsala. Dito lang tayo ngayon sa ating garden. Etong mga ampalaya ko, maganda yung ano niya, tubo niya, kaso nga lang tignan nyo tong bunga nagka-curl, tapos naninilaw na lang siya bigla dito, gaya nyan. Yan o, dilaw. May mga bunga rin siya pero hindi maganda. Tignan nyo, mataba dito tapos payat. Kaya ang ginagawa ko pag ganito na, pinuputol ko na lang siya. Saka ko siya ginugupit. Magiging pataba na lang siya pagka nabulok, para sakto siya next season. Ang daming nasasayang na bunga oh. Ang napapakinabangan lang namin talaga dito ay yung kanyang talbos at saka dahon. Ang dami nito, sayang to. Magsisilbing pataba na lang siya pagka nabulok na. Punta naman tayo dito sa may aking patola. Mahirap magpatubo ng patola dito Meron na akong na-harvest isa. Eto, meron ulit dito. Mabagal lang silang lumaki kasi paiba-iba yung weather, minsan malamig, minsan mainit. Marami siyang bunga, kaya yung ibang bunga tinatanggal ko para mag-focus lang siya sa naunang bunga niya. Yan oh, tinatanggal ko yan. Masyadong maraming kasi yung tumutubong bunga, sabay-sabay naglalabasan. Eto, tinatanggal ko yung mga excess na sanga para makapag-focus sila sa mga bunga nila. Hindi kasi lumalaki, matagal lumaki. So yung mga natatanggal ko, ginugupit ko na siya ng maiiksi. Nilalagay ko dito sa aking garden bed para next year ma-decompose na siya, magiging pataba na siya ulit. Meron naman nabibiling machine na pwedeng yung tinatawag nilang mulching. Papasok mo lang to, ikakat na siya automatic ng depende sa size yung adjustment. Tapos ikakalat mo na lang siya sa yung taniman.
tignan nyo tong carrots ko guys. So yan o, may ano na, bunga na. Bunga ba tawag yan? Dito sa may gilid tinanan ko yan ng puro carrots. Eto naman talong. Meron ding ano dito, yung sili. Ayan, yung pangpakbet. Tapos meron din maanghang. Ayan o, good for ano lang yan, kasi next month bababa na yung temperature, mamamatay na naman sila. Pang ano lang tong garden dito guys, pang hanggang end of September, kasi October magproprosen na naman. Ito yung sili oh, pang pakbet yan. Ito maanghang. Tapos ang ginagawa namin, yung mga pinagkakatan namin ng mga gulay-gulay, hindi namin tinatapon, hinahalo dito. Kaya tignan nyo, may tumubo. Ano kaya to? Parang lemon ang ano eh, itsura eh. Yan, sinong nakakaalam kung ano yan guys, sa dahon pa lang eh, malalaman na yan eh. Ito naman yung bell pepper, green, kaso hindi na siya tumutubo, kaya bubunutin ko na kasi nga malapit nang magtaglamig, wala pang bunga. Tatanggalin ko na lang yan, tapos kinakat kong ganyan. Hindi na natin kailangan bumili ng mulch. Tapos itong mga lumang pechay tinatanggal ko na rin, kasi pagdating ng September malamig na, hindi na pangit ng mag trabaho sa labas. Tapos etong mga sili naman tinatanggal ko yung mga dito sanga-sanga para mag-focus sila sa kanilang bunga, nag-aagawan ng nutrients. Ang dami. Ayan, tatanggalin mo lahat yan. Kukunin ko to pagka isasawg ko sa munggo o kaya tinola. Ganito yung kanina, yung binunot ko dun sa kabila, may bunga na siya. Yan o, hayaan ko lang muna yan, papalakihin ko na yan. Tapos yung aking talong, nalalanta yung mga dahon, hindi maganda, hindi gaya last year na talagang mahahaba yung bunga. Punta naman tayo sa kabila guys. Sino bang mahilig sa alugbati? Eto, ang ganda. Binili ko lang to sa sa Philippine store sa Vancouver. Yung yung hinarvest na nila, tapos tinanim ko lang yung pinagtanggalan ko ng pwedeng kainin. Tumubo naman, at least marami pa tayong maha-harvest dyan end of September or first week of October. Pwede pa yan.
tinatanggal-tanggal ko lang din yung mga lumang dahon para hindi makapagpagawan sa mga nutrients, kasi hindi naman na siya mapapakinabangan. Tinatanggal ko na lang siya. Masarap to pansahog sa tinolang isda, pantanggal ng langsa daw. Etong kamatis naman, may mga hinog na siya, oh. Kaso mayroon siyang sa kwet. Pwede pa rin yan, tanggalin mo yung niya kasi gawa ng mainit yan eh. Meron pa dun, oh. Pero eto maganda konti, maraming bunga to. Ayan, pwede rin yan. Pangsahog ng gulay o kaya sinigang. Ito yung kagandahan pag meron kang backyard, pwede kang magtanim-tanim ng kung ano-ano pagdating ng summer. Yung mga kamatis natin, pag merong mga ganyan, yung mga huli-huling bunga, tanggalin mo na yan, ganyan. Tapos yan, para hindi na mag-aksaya ng mga sinasabi nilang nutrients. Tapos yan, tanggalin mo na yan para mag-focus na lang siya sa kung anong meron. Yan, kasi dito hindi na yan pwede, tatanggalin na natin yan. Tapos eto, hanggang yan na lang din yan, lumang dahon, para hindi na siya ng mga nutrients, mag-focus na lang siya sa mga bunga. Ito naman yung aking talong dito sa kabilang side. Yan, may mga bunga na rin siya. Kaso hindi gaya last year na na talagang maraming bunga. Ngayon hindi maganda talaga ang garden. Tapos dito naman sa kabila, meron din akong kangkong dito. Ayan. Tapos eto, kale tawag nila dito. Perennial to, tutubo na naman next year. So bale Canadian yan, Canadian leafy. Yan yung mga ginagawa nilang salad. Ito naman yung red kale, Russian. Parehas lang sila, magkaiba lang ng variety. Ito naman yung tinatawag nilang parsley. Parsley yan. Dito nagtanim ako ng dito noon, sibuyas, 2 bed na harvest na yan. Ang dami naming harvest, enough for 1 year. Etong kalabasa, meron ding bunga isa. Ang kagandahan ng micro backyard gardening. Mga gulay, ang daming bunga, tatanggalin ko yan.
patola. Isa pa lang ang na-harvest ko yan. Kahit papano dito naman yung sitaw na mahaba. Nag-harvest din ako kahapon ng sitaw. Ito naman yung ano bang tawag nyo dito, utong kung tawagin sa ano. Marami rin bunga yan. Ito, talbos ng kamote. Ito naman yung tinatawag nilang, naman tawag nyo dito, mustasa. Nagtanim ako nung spring. Kaso nga lang hindi pa lumalaki, namumulaklak na, kaya hindi ko na inano kasi mainit masyado, tapos malamig, mainit. Kaya sinubukan ko, ngayon ko lang tinanim to, August. I-try natin kung maganda ba ang outcome. Yan, utong o sitaw, tawag nyo lang, bahala na kayo kung paano tawagin. Eto, mustasa. Marami rin akong tanim, guys. So, yun nga, sinare ko lang sa inyo yung aking micro garden, backyard. Sana nag-enjoy kayo. Tapos meron pa akong pahabol. Eto, cherry. Bale, dyan nakatanim yan dati, dito sa may mga bulaklak na yan. Kaso aggressive siya masyado, pumupunta siya dun sa kabilang fence, kaya binunot ko na, nilipat ko dun sa pot. Yun, bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, guys, sa True Outdoors. Lagi tayong mag-a-upload ng video about gardening, outdoors activity, hiking, hunting. Bale, next month mag-o-open na ang hunting season. Mag-hunting tayo, guys, ng tawag dito, white-tail deer o kaya black-tail. Yun lang yung tatargetin natin, dalawang klase lang na deer. Yung bear saka na yan pagka malaki masyado yun. So yun, hanggang dito na lang yung ating video, guys. Sana nag-enjoy kayo. Please like, subscribe and share. Micro gardening.